This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapatid, ako si Brother Dave at welcome muli sa isa namang makabuluhang episode ng ating podcast. Kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-share ang video para mas marami pa tayong maabot na puso. Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang bagay na simple pero makapangyarihan. Panalangin. Bakit nga ba mahalaga ang panalangin? Paano ito makakaapekto sa ating buhay, sa ating relasyon sa Diyos at sa ganoon din sa ating pananampalataya? Ang panalangin ay pakipag-usap sa Diyos. Hindi ito komplikado. Ito ay personal, totoo at bukas sa lahat. Sa buong kasaysayan ng Biblia, makikita natin na ang mga propeta, disipulo at mismong si Jesus ay nanalangin sa Ama sa langit. Gusto kong bigyan tuon dito yung salitang bukas sa lahat. Alam nyo, when we pray sa ating Ama sa langit, andun yung open tayo sa lahat ng bagay. Wala tayong tinatago. Diba? Kasi alam natin na maintindihan tayo, alam natin na hindi tayo husgahan. Habang nanalangin tayo, parang after ng panalangin natin, ang gaan ng ating loob. Maramdaman natin na nakikinig siya sa mga hinaing natin. Pag tayo nagipag-usap sa kapwa natin, minsan nahihiya tayo, baka naging disturbo na tayo o matagal yung pag-uusap natin. Pero sa pag-uusap natin sa ating Ama sa langit, kahit na gaano katagal, kahit na buong araw, kahit na ilang mga araw pa nagdaan, hindi andun yung assurance na makikinig siya. At walang tawag doon, walang limited na time, unlimited yung pakipag-usap natin sa Kanya. Sa New Testament, si Jesus mismo ang nagturo kung paano manalangin sa pamamagitan ng the Lord's Prayer sa Matthew chapter 6 verse 9 to 13. Ang salitang Ama namin sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya simbahan, yung parating inuna natin is Our Heavenly Father or Ama namin sa langit. Na din nagpapasalamat tayo sa mga gusto nating pasalamatan sa buhay. Pagkain, blessings sa ating health, sa magandang panahon, sa trabaho, sa pamilya, sa simbahan, sa mga kaibigan, na marami tayong mga bagay na pinapasalamatan. After nun, humingi tayo sa mga bagay na gusto nating hingin. Halimbawa, yung kalusugan natin, yung pang-araw-araw na pangangailangan natin, yung masaganang ani, and magandang panahon, makahanap tayo ng trabaho, or makahanap tayo mas magandang trabaho pa para sa pamilya natin, yung mga protection sa ating pamilya. So marami tayong hinihingi. After ng pagpapasalamat at paghingi, i-close na natin sa pamagitan ng pagsabi na sa pangalan ni Jesus Christ, Amen. Kasi sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, nanalangin tayo. Pero pwede tayong magdagdag after natin humingi. Pwede tayong mag-ask ng everything na gusto natin. Ibig sabihin yung parang usapan lang. Hindi siya parang formal. Pero yung parang nag-uusap ka lang sa iyong ama. Nakipag-usap ka lang sa iyong kaibigan. Doon mo ilahad yung pasasalamat mo. Pero, kailangan din na mayroong respeto yung pakipag-usap natin. Kailangan na gumamit tayo ng salitang po at opo. Pag nasa Tagalog, sa English naman, di. That, thou, or di. And then sa Ilonggo naman, syempre, yung salitang tawag doon, parang malambing. Like for example, sabihin natin, tay, ba? Mga ayoko tani sa imo, di ba? Yung mga Ilonggo. So, dapat doon yung respeto. And wag tayong mahiya kasi siya yung ating Ama sa langit. Kilalang kilala niya tayo before pa lang tayo pinanganak dito sa mundo. Kilalang kilala niya tayo. Sa pagdarasal mo, pumapasok ka sa iyong silid. Isara ang pinto na ating mababasa sa Matthew chapter 6 verse 6. At manalangin ka sa iyong Ama na hindi nakikita. At ang iyong Ama na nakikita sa lihim ay kagatimpalaan ka. So when we pray, let's go to our closet. Sabi nga,
Pag sinabing closet, sa ating kwarto, no, yung mga bagay na hindi tayo nakikita ba, yung parang hindi yung pinapakita natin sa mga tao na nanalangin tayo, no, na para lang ma-praise tayo. So dito pinapakita ng Panginoon sa atin na yung panalangin ay isa siyang personal na relasyon sa ating Ama sa Langit. So, kung sa ating bahay, pwede tayong manalangin sa ating silid, no, sa sala, kasi pamilya mo naman yung nakakita, di ba? Yung sinabi lang dito na para na hindi siya parang andun kayo sa labas na pinapakita natin para appraisal, para sa personal na interest. And as we pray, sinabi din dito na na pag makita ng ating Ama sa lihim ay gatimpalaan ka. Ibig sabihin nun, we pour out our feelings to Him. Pakita natin yung mga hinaing natin, yung mga pinagdaanan natin sa buong araw, yung mga challenges na nangyayari sa buhay natin, doon ibigay sa ating Ama sa Langit, doon natin ibuhos sa Kanya. No, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Sabi ko nga, hindi lang sa during those times na gabi or araw, we can pray in our heart. Kasi sinabi dito na manalangin tayo sa loob, no? We can pray in our heart. Kahit na nakaupo ka lang halimbawa sa bus. You just close your eyes. Kasi para sa iba, akala nila natutulog ka lang. But you pray in your heart. You pray about your family. You think about Him. You talk about Him openly. Nag-uusap tayo sa ating Ama sa Langit parati. Hindi lang during morning. Hindi lang during gabi. No, parang sinasama natin yung ating Diyos sa pang-araw-araw, sa buong araw ng buhay natin. Makikita natin kung gaano tayo na-bless, kung paano yung Diyos nag-work sa buhay natin. Alam niyo po kahapon, kung napapakinggan niyo yung podcast ko kahapon, di ba, sabi ko masama yung pakiramdam ko, and then I'm not feeling well, tapos may gagawin pa ako. Totoo talaga yung divine intervention after I do the podcast and do my part-time job. And after nun, siyempre medyo na ako medyo pagod na. Pero sabi ko sa Panginoon, bigyan ako ng extra strength pa na malampasan ko yung buong hapon na matapos ko yung trabaho ko. Alam niyo po, natapos ko po siya na parang ang smooth lang. Hindi siya bigla-bigla na parang magic lang, no? Ginamit ko yung kamay ko, ginamit ko yung aking isip para gawin yun. And while I'm doing that, I'm praying to God na tutulungan niya ako. And then nagulat lang ako na tapos na siya, hindi ganun kahirap pala. I mean, mahirap siya pero dahil sa tulong ng ating Ama sa Langit, naging madali siya. At yung mga taong kinokontak ko, kasi kailangan kong dalhin doon sa isang lugar, sa isang city, and ganun din, kailangan kong magpapapirma. No? So, 6 na katao, and then hindi ko alam kung saan sila hanapin. So, mungkahi ako sa kanila. If pwede sa isang lugar lang, doon ko ibigay sa admin. And then halos lahat pumayag. Doon ko nakita yung power ng Panginoon, ng power ng Diyos na nag-work talaga siya sa kung inuuna natin siya. And then mayroon pa akong time sa hapon, nakakapag-relax. And then alam niyo yung gumanda yung pakiramdam ko until now, no? Na parang mas yung quick yung recovery ng sarili ko. So mga kapatid, yung panalangin, kailangan natin na lagyan siya ng work. Like for example, tulad nga sa akin, di ba? Humingi ako sa Diyos na tulungan ako, pero kung matulog lang ako, walang mangyayari. Hindi mag-work yung aking trabaho. Kasi alam ng Diyos, meron akong kamay, meron akong isip. Kailangan ko lang ng assistance, di ba? Kung if we are praying for a good job, and we are praying about it, tapos nagpa-fasting tayo para dyan, and then naghahanap tayo ng trabaho online or sa mga kaibigan natin, I know sa buong puso ko na tutulungan tayo ng Diyos sa makahanap. Kasi yung desire natin maganda naman para yun sa pamilya natin, para sa sarili natin, para makapaglingkod tayo sa iba. So prayer na kailangan merong kasamang pananampalataya at may kasama siyang gawa. No? Sabi sa Lucas chapter 18 verse 1, sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang talinghaga upang ituro na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Now, kung babasahin natin ang Lucas chapter 18 verse 1, no, yung talinghaga dito na kailangan manalangin tayo at magmawala ng pag-asa. Kasi yung panalangin pwede siyang bigla agad matatanggap natin.
'Di ba? Pero kung panalangin natin na Heavenly Father, sana manalo ako sa loto, parang 'di ba? Parang ano 'yun, parang imposible. No, unless hindi ko alam, I won't judge. Kasi hindi ako naniniwala sa luck. Siguro sa blessing ng Panginoon. Kasi I don't know, sugal 'yun, 'di ba? I don't want to judge, hindi pa ako nakakapag-aral tungkol sa sitwasyon na 'yan. Pero yung punto na dito na lang para mas realistic. Panginoon, bigyan mo ako ng bahay next month. Second floor na bahay, ganito. Diba? Parang, teka lang. Parang biglaan, diba? Pero kung sabihin natin na, Panginoon, tulungan mo ako sa exam ko sa next week. So, mag-aaral ako ngayon. Yun. So, kailangan na alam naman natin yung short term at yung long term na mga gawain. Diba? So, pag sinabi natin, bigyan mo ako ng bahay, tapos next month na, parang imposible. Pero I know, walang imposible sa Panginoon. Baka ibigay niya sa inyo. Diba? Pero yung punto ko lang dito, may mga panalangin na sasagutin agad. Maghintay, pero darating ang panalangin. Basta, yung puso natin is, yung desire natin is para sa kabutihan. Kasi alam ng Diyos yung puso natin. Yung tanong dito, Brother Dave, bakit hindi binibigay ng Diyos sa akin? May mga pagkakataon sa buhay ko na itanong ko rin yan. Dahil po minsan, may mga pagkakataon na pag ibinigay ng Diyos, baka yun yung magiging kung saan pa bala, sinindihan mo yung isang desire na magpapabago sa buhay mo, hindi sa kabutihan, pero sa kasamaan. Di po ba? So, paano i-explain yan? Halimbawa, sinabi natin na, God, sana maging mayaman ako kasi para makapaglingkod ako sa'yo. Pero deep inside, alam ng Diyos kasi kilala niya tayo, every DNA na meron tayo eh. Alam niya na if ibibigay niya yon, may posibilidad that it will change our life na hindi na tayo makapaglingkod sa Kanya. Hanggang dumating na, diba, naging mayaman ka, naging matapobre ka, hindi ka na nakapaglingkod sa Diyos. Maraming ng bisyo. And then that's happened. Diba? The reason why na hindi binibigay ng Diyos sa'yo, baka may dahilan. Kailangan mo nang manalangin. Siguro ang kailangan panalangin is, God, ano yung gusto mong matutunan ko sa sitwasyong ito? Bakit hindi na ibibigay yung mga pangangailangan ko? Yun dapat yung mindset natin. Kaysa sa yung mindset natin is, bakit hindi mo na ibibigay, God, yung mga pangangailangan ko? Di ba? So, yun yung ginagawa ko personally, mga kapatid, na I'm praying na maintindihan ko yung mga blessing ng Diyos. Ayun. Tapos, mayroon akong kaibigan na yung tatay niya ay pumunta ng abroad. And then makita na mga bata talagang nagbibisyo. So sometimes may mga bagay na hindi na ibigay dahil may mga purpose. Until that time na yung tatay niya nag-risk talaga, nag-stop going abroad para lang na matutukan sila. Tapos yung kaibigan ko na yan, parang kasi siya, ipangatlo sa magkakapatid. Tapos nakaramdam siya ng parang unfair ba? Kasi during those times na sa mga kapatid niya, nag-aaral sa mga prestigious mga school, di ba? Talagang luho talaga. Until na sa panahon niya na magka-college siya, before siya mag-college, kasi nakita ng ama niya na bisyo na eh. Even members ng simbahan, may bisyo na. Talagang, kasi all out yung binibigay na pangangailangan, mga needs and wants. Ako saksi ako dito. Na-share din ng kaibigan ko. Nandun yung tatay niya sa bahay, nagbebenta ng mga, yung mga payong, para lang makasurvive pang araw-araw nila. Talagang, doon ko nakita na, later i-explain ko, after nun, sabi, magbimission na kami. Kasi convert ako nun, natulog ako sa bahay nila. Talagang nakita ko na, yung sarili ng lampshade, kasi hindi naman ako mayaman, pero, yung may 100 pesos ako, alam niyo yun. Kinabagahan, naghahanap pa sila ng pera para makakain. Sabi ko kay tatay, kasi nagbebenta ng mga gamit-gamit sabi ko sa kanya, meron pa kayong lampshade na pang ilaw? Kasi nakita ko sa kaibigan ko na meron siyang ganun. So sabi ko, baka gusto ko rin ng ganyan para sa bahay, magamit ko. Kinabukasan, sabi niya, oo meron. Sabi niya kinagabihan. After matulog, kinabukasan, Milo yung inanda sa akin. So, nahihiya ako kasi
naganda pa eh. Kasi natulog lang ako doon kasi nag-work ako sa mga full-time missionaries. Inom ako ng Milo. After nun, meron ako nakitang lampshade. So, binayaran ko. Tapos pag uwi ko sa bahay, parang na-feel ko na yung lampshade ng kaibigan ko, parang pareho sa akin. Yun pala, yung lampshade nila, yun yung binenta sa akin. Alam mo yung hirap? Na in short yung hirap. After nun, mga kapatid, nag-mission ako. Tapos later ng ilang months, nag-mission din yung kaibigan ko na to. And pag-mission ng kaibigan ko, yung tatay niya, bumalik sa abroad. Nag-abroad ulit. So meaning, nagsakripisyo yung tatay niya para mailigtas lang siya. Kasi siya lang yung return missionary sa pamilya nila. And that, my friend, is napaka-strong ngayon sa simbahan at mayroong calling talagang hindi mo na matitinag sa temptasyon. Even though alam natin na exaggerate naman yun. I know may mga kainaan yung kaibigan ko. Pero as makita ko sa kaibigan ko, ibang-iba nun. And pag-uwi niya sa mission, nakauwi na kami, yung tatay niya na natumba, na head stroke at namatay. And makita natin yung plano ng Diyos. Minsan, parang tinasabi natin sa Kanya, bakit nangyayari ito sa akin? Pero pag binigay na ng Diyos sa atin, baka magsisi tayo kasi parang gustuin pa natin yung buhay na meron tayo noon. Kasi hindi natin nakikita yung future eh. Pero nakikita ng Ama natin sa langit. Tulad ng kaibigan ko, di ba? Na yung future nakikita ng ating Ama sa langit. Kaya pag-uwi ng tatay niya, pag-uwi ng anak niya, ilang months lang umalis yung tatay. Ano kung sa mission or pag-uwi. Basta during nakauwi na kami, nabalitaan namin after ilang months ng tatay niya na natumba sa labas ng barko, so walang insurance at namatay. No? So yun mga kapatid, ang kapangyarihan na tinatawag natin yung Panginoon. Minsan yung ating Ama sa langit, yung mga panalangin natin, pwedeng sagutin niya ngayon, sagutin niya bukas, susunod o sa matagal na panahon, pero sasagot yung Panginoon. Depende na lang sa desire ng puso natin at ano yung hinihingi natin. Sabi nga sa Pilipos chapter 4 verse 6 to 7, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may pasasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So, sabi ko nga mga kapatid, yung taong mapapagpasalamat, binibigyan pa ng Diyos na maraming blessing. No? Like sa amin, yung isa sa part-time job ko kasi doon lang ako kumukuha ng pang-sustain ko pang araw-araw kasi pagdating sa sahod ko, wala na akong natirang sahod eh. Diba? So ngayon, mga pagti 3 weeks na wala akong sahod. Yung aking employer, hindi din siya nakipag-contact sa akin kasi ano lang yun eh, hindi naman gaanong kalaki yung sinasahod ko. I don't know, pero ako'y nagpapasalamat pa rin at ako'y positive, no, yung pag-iisip ko na the Lord will provide. Ganun lang yun eh. So, sa mga nangyayari sa buhay natin, kailangan positibo lang tayo. Nakakain pa rin kami pang araw-araw, di ba? Ang mahalaga lang makapaglingkod tayo sa Diyos at magtiwala tayo sa Kanya. Ang tamang pagpasalamat, makita natin yung blessing ng Panginoon na mas marami pang blessing yung bibigay sa atin. Ano? So, kailangan karoon tayo ng masabi nga ditong huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo. Alam mo yung pagsusumamo, hindi yung parang we demand to God na, God, bigyan mo ako ng ganito Diba, God, ganito dapat sports car, no? Pagsusumamo tayo sa Panginoon, parang iniisip din natin na karapat-dapat pa ako sa blessing na binigay ng Panginoon sa akin, bibigay ng Diyos sa akin. Hindi yung hingi lang tayo ng hingi na hindi naman tayo gumagawa ng parte natin. Hindi naman tayo naglilingkod, di po ba? So, kailangan if we pray, dapat may kasunduan. Di ba yung anak natin, pag masipag sa school, nag-aaral ng mabuti, anong ginagawa natin? Nakikita natin bilang magulang at binibigyan natin ng reward. Kasi alam natin yung pangangailangan nila, pero pag mahihingin sila sa atin, halimbawa, Daddy, hingi ako ng o Tay, hingi ako ng cellphone. Hindi naman siya humihingi ng magandang cellphone. Gusto niya lang magkaroon ng cellphone, di ba? Ang bilang magulang, naramdaman natin yun. Pag nakita natin yung anak natin, masipag sa school, talagang hindi siya humihingi ng malaki. Yung parang
cellphone lang, di naman siya humingi ng iPhone 17 o 20, di ba? Kung di pa na-create yung 20, di ba? Yung sa kanya lang yung cellphone. Andin tayo bilang tatay, tricycle driver tayo. Talagang nagsusumikap tayo para isupresahin yung anak natin. Kailangan lang ng time. Tapos tinitingnan din natin yung anak natin, baka bigyan ko to ng cellphone, baka hindi na mag-aral. O, di ba? So, yun. Pag nakita natin na ipag-ibigay na natin yung cellphone sa anak natin at nakita natin na puro na lang cellphone at hindi na siya nag-aaral, anong ginagawa natin? Kinukuha natin yung cellphone muna para maramdaman niya yung weight ng responsibilidad niya. Ganon din sa buhay natin. Kinukuha ng Panginoon yung blessing kasi nakakasira na sa ating sarili. Hindi na tayo nakapaglingkod sa Panginoon lang. But dapat nagkakaroon tayo ng self-destruction. Dinidistract na natin yung sarili natin. Kaya ang ating Ama sa Langit bilang Ama, kinukuha niya muna sa atin para din sa atin yon. Hindi dahil hindi niya tayo mahal. No? Ibig sabihin, kailangan tayong magsumamo. Balik tayo sa pagsusumamo. Yung pagsusumamo, yung parang pag sinabi nating, God, hingi ako sana ng tulong kasi for 20 years na kami po ay nag-aarkila na ng bahay. Gusto namin magkaroon ng sarili naming bahay kahit maliit lang. Bigyan niyo po ako ng kaalaman kung paano ko po ito maisa sa katuparan. Ano po yung gagawin ko na step? No? So, dapat yun yung pagsusumamo natin. Pero hindi lang po doon nagtatapos. Pagkatapos po tayong mag-pray, sabihin natin sa ating Ama sa Langit na, Ama, gabayan mo ako sa oras na ito habang gumagawa po ako ng journal ko, no, ng aking plano, na maisa katuparan ko po yung mga plano ko. So, gagawa tayo dyan. Tulad ko, ginagawa ko rin yan. Ano? Nagsusulat tayo na sa trabaho ko. No? Magsulat tayo. Tapos sabihin natin na ganito, kailangan ko makahanap ng trabaho this year para na umangat yung aking naman tawag doon? Yung buhay namin, pamumuhay namin. And then pwede nating sabihin din na kung hindi pa ako makahanap ng trabaho, sinasabi ko doon na makagawa kami ng negosyo para makapag-ipon kami. Tapos yung mga utang namin, babayaran namin dahan-dahan hanggang ma-impas namin, mabayaran namin, hindi na kami uutang. So parang nilalagay natin doon. Tapos i-represent natin ito sa Panginoon. I-represent natin to sa ating Ama sa Langit. God, ito yung aking plano. Ito yung naplano ko po, God. Nalagay ko po sa journal ko. And please let me know kung ano po yung dapat kong gawin. Ito po ba ay okay na? Ito po ba ay sapat na? O may kailangan pa akong baguhin? At makita natin yung Diyos magbibigay sa atin ng impression tapos babaguhin mo siya. Hanggang igagawin mo siya. Hanggang mamamalayan mo na after a year, natupad yung mga plano mo. Kasi it's a matter of prayer, hindi lang isa. Hindi lang yung parang we demand God. God, gusto bigyan mo ako ng bahay. Ang magandang trabaho, bahala ka na dyan. Hindi ganun. Kailangan na we plan about it. Meron tayong goals and plan. And dapat specific siya. And then i-present natin sa Panginoon. At kailangan din na trabahuin natin. Yun yung natutunan ko sa Doctrine and Covenants. No? We present to the Lord at kailangan pag-pray natin yan. Pagplanuhan natin yan. We need to study about it. Alam nyo po, pag-uwi ko sa mission, talagang walang-wala. Walang-wala talaga. But sa mission, natutunan ko, nasabi ng mission president namin, na kung yung mga goals natin, hindi natin sinusulat, is just a wish. So yung ginawa ko, nagsulat ako sa notebook pa nun, sa bahay kasi wala akong pera pag-uwi ko sa mission. Sabi ko, ganito God, gusto kong makatira sa isang subdivision, may simpleng bahay, may sasakyan, hindi naman mahal, parang ganun siya, basta kahit second hand lang. Tapos may mga anak ako, di ba? May girlfriend na ako nun. Ngayon, ex-girlfriend ko na kasi wife ko na siya. Yun yung nililista ko, may trabaho ako, etc. etc. Hanggang one time, natupad yung mga yun, nauwi ako sa bahay, may nakita akong notebook, luma. Andun sa bag ko na pang-traveling bag kasi sa old na bahay namin, sa bahay ng parents ko, nandun na sa nalagay nila sa likod yung mga traveling bag ko. So binuksan ko ngayon. Nakita ako dong notebook na matagal na. Nang binasa ko, I was surprised and alam mo yung feeling na emotional ka. Kasi bawat nakasaad doon, nagkatotoo. Kasi hindi lang siya, niisip ko lang, nilista ko siya, nilagay ko siya sa notebook. No? And talagang nag-work hard ako para doon. So mga kapatid, it's a matter of pagtitiwala sa ating Ama sa Langit
At alam niyo yung magpapasalamat tayo, ibida natin yung ating Ama sa langit, i-glorify natin siya, ipamalas natin. Ano, pamalas ba yung tamang term ton? Sabihin natin sa mga kaibigan natin, sinasabi ko sa podcast, di ba? Yung nangyari sa akin kahapon, how the Lord blessed my life, na siya talaga yung gumagawa ng paraan. At ngayong araw na ito, tatapusin ko yung mga iba kong trabaho para maayos na. And God works in mysterious ways, my dear brothers and sisters. Kailangan nating gumawa, kailangan nating makinig sa kanyang mga salita. Isang balo ang paulit-ulit na humihingi ng hustisya sa isang hukom. Sa kabila ng kanyang pagwawalang bahala, napilitan ang hukom na bigyan siya ng katarungan dahil sa kanyang pagpupursige. Ang Diyos ay higit pa sa makalupang hukom. Kung ang balo ay ipinagbigyan dahil sa kanyang tiyaga, gaano pa kaya ang mga anak ng Diyos na nananalangin ng may pananampalataya? Bago ang kanyang pagpapako sa krus, si Jesus ay nanalangin sa Harden ng Getsemani. Sa matinding kalungkutan, sinabi niya, "Ama, kung maaari, alisin mo ang kupang ito sa akin. Ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang iyo ang masusunod." Ang panalangin ay hindi lang para humiling. Ito ay para magpasakop sa kalooban ng Diyos. Sa panalangin, natututo tayong magtiwala, magpakumbaba, at magpakatatag. Ang panalangin ay nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. Ang panalangin ay tunay na komunikasyon sa Ama natin sa langit. Kapayapaan. Sa gitna ng problema, ang panalangin ay nagbibigay ng kapanatagan. Gabay. Sa mga desisyon, ang panalangin ay daan sa personal na paghahayag. Pasasalamat. Hindi lang ito para humiling, kundi para magpasalamat. Magbago ng puso. Sa panalangin, tayo ay pinabago ng Diyos. Ang panalangin ay hindi laging nagbabago ng sitwasyon, pero palagi itong nagbabago ng puso. Alam niyo po yung panalangin minsan, mayroong ng sitwasyon. Yung gumanap sa The Chosen, sabi niya, yung actor doon na gumanap kay Jesus Christ, sabi niya, one time he prayed about God. Sabi niya, sana one day mabayaran ko lahat ng mga bills. Alam mo yung bills, yung mga loans. Kasi yung mga loans sa bangko, pinapadalan ka ng letters, credit cards, kasi yun sa US Tapos yung mga Meralco, tubig, di ba? Tapos yung loan mo sa bahay, arkila mo or rent mo sa bahay, or hindi nga, yung bahay binabayaran mo monthly. So maraming dumadating. So sabi niya, sana one day wala na to. Sabi niya, guess what? After ko nag-pray, nangyari, andun pa rin yung letter, no, ng mga bills at bayarin. So hindi pwedeng, akala natin pwede lang isang araw mawala to lahat. Hindi niya pwedeng mabago yung sitwasyon. Pero pwede niyang baguhin yung puso natin. Puso natin na maging, tayo? Responsable. Accountable tayo sa mga nangyayari sa atin. Kaibigan ko, sabi niya sa akin, Der, marami akong utang. Pero kailangan lang palang gawin, hindi ka na uutang para bayaran mo yung utang mo. Sabi niya, magsumamo ka doon sa inuutangan mo na talagang i-give up mo yung everything. Sabihin mo, walang-wala ako ngayon dahil sa pandemic yun Sabi niya, pero pinapangako ko na babayaran ko yan dahan-dahan. Hindi kita tatakbuhan. Ayoko lang na mag-utang pa sa iba para bayaran ka lang. Tapos, and then same result. Bayaran kita ngayon para 5 days and then hindi na ako makakabayad sa'yo. In-explain niyo yung sitwasyon niya, yung puso niya. Alam niyo, nabayaran niya dahan-dahan. Hanggang nagkaroon siya sa sarili niya na hindi na siya utang. Nagkaroon siya sa sarili niya. Ay, utang siya pero wise na siya sa pag-spend ng pera at sa negosyo niya. Ngayon, sabi niya maganda na yung negosyo niya at natutuwa ako sa kanya. Ano niyo po yun? Big sabihin nun, yung panalangin natin, samahan natin ng pananampalataya at samahan natin ng pag-asa at gawa. And later on, makita natin yung pagbabago sa buhay natin. And alam ko na marami pang challenges na darating sa buhay natin. We just need to pray at tulungan tayo ng Diyos na maging magaan yun. Mga kapatid, tandaan natin, ang panalangin ay hindi lamang bahagi ng relihiyon. Ito ay buhay ng pananampalataya. Sa bawat panalangin, tayo ay lumalapit sa Diyos at siya ay lumalapit sa atin.
Ako po si Brother Dave, nagsasabing kapag ang puso mo ay nananalangin, ang langit ay nakikinig. Huwag kalimutang i-share ang video, mag-subscribe at i-like. Hanggang sa susunod na episode, paalam at pagpalain kayo ng ating Ama sa Langit.